Mga kapuso, pasintabi po sa mga kumakain mas marumi pa raw sa basurahan at sa toilet bowl ang steel bar ng mga pampublikong bus na kadalasan ay hinahawakan ng mga pasahero. Ayon yan sa isinagawang pagsusuri ng isang kumpanya. Hindi naman daw nalalayo ang contamination level ng mga mikrobyo sa jeep at iba pang pampublikong sasakyan. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Kara sa dami ng commuter sa Metro Manila, lalo't malapit na magpasukan, hindi raw katang-katakan na maghalo-halo iba't ibang mikrobyo sa iba't ibang mga pampublikong sasakyan. Pero alin nga ba sa mga PUV na ito ang may pinakamaraming mikrobyo ayon sa isang pag-aaral? Narito ang ulat. Ayon sa pag-aaral ng isang kumpanya, sa loob mismo ng ating pamamahay, maraming maruming bagay katulad ng sponge, gripo at microwave oven. Paano pa kaya kapag lumabas tayo ng ating bahay? Inalam naman ngayon ng parehong kumpanya kung ano ang pinakamaruming public utility vehicle sa Metro Manila. Sa tulong ng isang luminometer, masusukat kung aling PUV ang may pinakamaraming mikrobyo. Madalas pagpasok sa bus, ito ang unang hinahawakan para hindi agad matumba o habang naghihintay ng mauupuan. Pero alam niyo bang ito ang dahilan kaya ang bus daw ang pinakamaruming public utility vehicle ayon sa isang pag-aaral. Ang contamination level kasi nito, 3,815 RLUs o relative light units. Kapag ang isang bagay meron ng 1,000 RLU, may tuturing na itong madumi. Kaya ibig sabihin, ang bahagi na ito ng bus mas madumi pa raw sa basurahan at maging sa toilet bowl. Batid naman ng ilang bus operator at driver na hindi maiiwasang maipon ang katakot-takot na dumi at mikrobyo sa dami ng pasahero nila. Pero hindi raw nila pinapabayaang manatiling dugyot ang kanilang mga sasakyan. Actually, yung daily namin talaga, 'di ba? So, mini-maintain namin unang-una dapat laging mas malinis yung loob. Particular na rin yung mga kortina, so regular kami nagpapalit diyan. Tapos, hindi lang yung labas ng bus yung concern na linisin. Basta po, pagdating ng destination po yun, linilinis po yun. Pero hep, close fight ang laban sa padugyutan ng mga PUV. Naghahabol sa second place ang tricycle na may 3,683 RLU, ang jeepney na may 2,869 RLU at ang taxi na may 1,583 RLU. Nakapasa naman ng MRT na may sukat lang na 465 RLU. Kung mga commuter ang tatanungin, gaano nga ba karumi sa mga PUV? Yung sumasakay, awful. Smell. Yung basura mga nilalangaw. Lowering ka mo. Saig. Ang luminometer na ginamit na instrumento sa pag-aaral, maihahalin tulad daw sa alitap-tap. Mas magniningning daw ang sample na ipapasok dito kapag mas marami ang mikrobyo nito. Yun nga lang, kailangan pa rin daw isailalim sa laboratorio ang mga resulta nito. It can only measure the dirt on a certain surface, but it doesn't mean na it can identify kung anong microbe or pathogen. Hindi man daw maiwasan ng mikrobyo sa mga pampublikong sasakyan, maging malinis na lang daw sa katawan. Kaya nga, with the advice of the yung mga health workers, 'di ba, yung you should really wash your hands and then yun bago kumain, and then cleanliness inside the house. Kaya ipapaliwanag lang natin kung paano gumagana yung luminometer, yung pinakita kanina na puti. May swab, kukuha ng isang sample sa gustong i-examine at lalagyan ng liquid agent yung swab na yun at ipapasok siya doon sa luminometer at kung gaano yung reaction ng material doon sa agent, ma-detect yun yung light intensity natin na tinatawag at doon makikita kung gaano karaming mikrobyo meron doon. Kara? Nako ba, mahirap naman ata sumakay ng bus na hindi ka hahawak doon sa estribo, baka malaglag ka doon. So, ang mabuti na lang na payo sa ating mga kapuso, maghugas ng kamay at saka wag bago ka kumain or ilabit mo yung kamay mo sa iyong mukha. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.